Guys, kumusta? Dito naman sa Locatsero, Bisaya guys. May trending ngayon guys, si Father Damaso. Akala mo napakalinis at napakahuli, kung magsalita napakabanal, yun pala isa ring hunghang at tukmol na pare. Dapat ito sa simbahan ng Katoliko, pinaparusahan to, pinapako sa krus. Sa itong Judas ng pare sa simbahang Katoliko. Ito guys, tingnan. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso. Ano siya inabuso? 30 million ang pinatay niya eh. Meanwhile, How old ka nag-start? Gumamit na siya mo? Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16. Oh my God! Wow! Drug addict ka, tapos galit ka kay Pangulong Duterte. Kinukundina mo si Pangulong Duterte. Kung makapagsalita ka, akala mo napakalinis mong pagkatao, di ba? Kung makapag-judge ka kay Pangulong Duterte, akala mo totoo. Pero naratibo nyo lang yan, mga anti-Duterte. Sinong paniniwalaan natin? Ikaw na dating drug addict pero nagiging pare, pero ganun pa man wala kang kredibilidad magsabi kung ilan ang pinatay o napatay ni Pangulong Duterte kasi wala kang ebidensya. Itong taga-ICC, kahit sabihin natin na wala silang jurisdiction kay Pangulong Duterte, pero yun yung nakita nila, yun yung pinasa nyo doon sa ICC na cases laban kay Pangulong Duterte, meron silang kredibilidad na basahin yung pinasa nyo na kaso sa ICC laban kay Pangulong Duterte, pero still wala silang karapatan mag-judge kasi hindi pa tapos ang laban. Ito guys, tingnan. Direct co-perpetrator. Murder of at least 19 persons. Murder of at least 24 persons. Allegedly criminals. Such Oh, indirect pa nga siya, di ba? Co-perpetrator pa nga siya, hindi nga siya ang principal. O paano mo nasabi na 30,000 ang napatay ni Pangulong Duterte? Isamantalang nung binasa nila yung mga victims is wala pang 50. Tapos sa inyo 30,000. Napaka hunghang mo talagang pare ka. Akala mo naman kung mamatay ka, mapunta ka sa langit. Demonyo ka rin, gago ka. Itong speech ni BP Sara guys sa Independence Day doon sa Malaysia, talagang napaisip ako. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo.
huwag nating ipagkunulo ang kapwa Pilipino o isuko ang interes ng Pilipinas. May pag-asa po tayo. Realidad ng bansa natin. Kasi itong mga galit na galit kay Pangulong Duterte, lalo na yung mga politicians na kurap at hindi nakapagpangurap sa time ni Pangulong Duterte, at sa mga drug lords na napahinto ni Pangulong Duterte sa panahon niya, at saka sa mga kalaban niya sa politika, kaya nilang sirain ang bansang Pilipinas para lang sa kanilang sariling interes. 'Di ba? Sa kabila nung ginawa nila kay Pangulong Duterte para makapaghiganti lang sila, masaya sila dahil nakapaghiganti sila kay Pangulong Duterte. Pero yun pala, sinisira nila yung bansang Pilipinas. Kung makapagsalita sila, akala nila makabayan talaga sila at malinis ang kanilang puso't isipan.